yung isang social phenomenon ng early 2000s. Sa mga nabasa ko, around 2008 to 2012, nangyari yung social phenomenon na to kung saan may tinaguriang kanta sa Pilipinas at ito yung kataga na sinabi doon. This is a killer song. This is the world's deadliest karaoke song. Ito yung kanta ni Frank Sinatra na My Way. Na tinatawag ito sa mga pahayagan na My Way killings. Pag kinakanta ito sa mga videoke, sa mga karaoke, minsan may barangay captain pa nga eh. Meron nga bata pa na kumanta. Pero namatay sila nung inawit nila tong kantang to. This is an exclusive phenomenon sa Pilipinas. Hindi ito nangyari sa kahit anong mga bansa. Siguro naaalala niyo yan nung early 2000. Ito ay pangyayari napaka-misteryoso. Kung pinag-aaralan, bakit nga ba nangyari ito? This is a mysterious event. But itong event na ito ay nag-i-illustrate ng isang katotohanan sa aklat ng mga hukom na panggagalingan ng pangangaral natin. This illustrates the truth in the book of Judges that when we live our life in our way, kung mabubuhay ako, ibubuhay ko yung buhay ko sa paraan ko, it will not bring good. Hindi magkakaroon ng kabutihan, hindi magdadala ng kabutihan if I live my life according to what was right in my own eyes. If I will live my life sa paraan ko lang. Kaya tumayo tayo, yan ang tema na makikita natin sa aklat ng mga hukom. Ano ang resulta ng isang buhay o buhay ng komunidad ng maraming taon na they live their life their way. Kaya buksan natin ang Book of Judges. Babasahin natin na hindi simula at dulo ngayon. Basahin natin yung Judges chapter 2, verses 16 hanggang 19. Judges chapter 2, verses 16 hanggang 19. So, again, ito ay series natin ng sermon sa books of the Bible. Natapos na tayo sa Pentateuch, sa first 5 books. Natapos na rin natin ang sermon sa Joshua. Ngayon, ito ang ikapito, yung Book of Judges. So, basahin natin. Ito ang salita ng Panginoon. Judges 2:16 to 19. Then the Lord raised up judges who saved them, yung them ay yung mga Israelita, who saved them out of the hand of those who plundered them. 17, yet they did not listen to their judges. For they whored after other gods and bowed down to them. They soon turned aside from the way in which their fathers had walked, who had obeyed the commandments of the Lord, and they did not do so. Di nila sinundan yung mga ama nila sa pananampalataya. Verse 18, whenever the Lord raised up judges for them, the Lord was with the judge, and He saved them from the hands of their enemies all the days of the judge. For the Lord was moved to pity by their groaning because of those who afflicted and oppressed them. And last verse, verse 19, but whenever the judge died, nagtatayo yung list ng judge, but whenever the judge died, they turned back and were more corrupt than their fathers, going after other gods, serving them and bowing to them. They did not drop any of their practices or their stubborn ways. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. So muli, ito ang series natin ng sermon sa aklat ng Biblia. We are preaching from a whole book. Kaya hindi natin inaasahan na masasabi natin dito o matatamaan natin lahat ng mga detalye. Ito ay overview ng buong libro, kada pangangaral natin sa serye na ito. Yung mga leaders sa Book of Judges ay tinawag silang judges. Pero sa totoo lang, hindi sila judge as in hukom na nasa legal court natin. Hindi ganun yung ibig sabihin ng term na judges. Actually, itong mga judges sa book na ito ay pwede nating tignan bilang military tribal commanders.
Kumbaga sila ay mga head ng military ng bayan ng Israel. Tawag nga sa mga judges ay deliverers. They were not judges per se. Sila ay mga leaders ng kanilang military. Rather than judicial, ang kanilang role ay sa pakikipaglaban, sa combat, doon sa mga sumasakop sa kanila, sa mga kalaban nilang mga bansa. Sa period na to is mga Israelita, alalahanin natin from the book of Joshua, nag-enter na sila sa Canaan, lumagpas na sila, dumaan na sila sa Jordan River, andun na sila sa land of Canaan. At sa panahon ni Joshua, tinalo nila yung mga nasa paligid ng mga paganong nasyon. Pero from the book of Joshua, hindi lahat. Matanda na si Joshua, di ba? Sabi niya, matanda na si Joshua pero hindi pa nila naubos lahat ng mga kaaway ng mga nations, mga tribes sa Canaan. So ito na yung next generation. After Joshua, ito na yung nangyari. Hindi pa nila naubos at sila ngayon yung sinasalakay ng ibang mga tribo, ng ibang mga bayan. Nandito from within, may mga Canaanite silang kalaban, and from without, sa mga nakapaligid sa kanila, mga Arameans, mga Moabites, Midianites, Ammonites, Amalekites, mga Amorites, at mga Philistines. Mga nakapaligid sa kanila, ang dami nilang mga bayan na lumalaban at gusto silang ubusin. Kaya yung mga judges ay niraise ng Diyos sa panahon na to para sila yung mamumuno para i-deliver yung Israel sa mga mananakop sa kanila. May 12 major judges. May 12 major judges dito, sila Osniel, Ehud, Shamgar, Deborah, Gideon, Tola, Jair, Jephthah, Ibzan, Elon, Abdon, at Samson. So siguro yung iba doon familiar sa inyo. Pero ito yung mga judges. 6 ay major judges at may mga 6 na mga minor judges. Ang Book of Judges, kinover nito ay napakahabang panahon sa history ng Israel. Around 350 years. Ang tagal sa panahon ng Israel at ito ay isang kasaysayan ng trahedya kung saan ang mga Hudyo ay pinabayaan nila ang pananampalataya nila, pinabayaan nila yung kanilang Diyos. Nagsimula yung libro sa kamatayan ni Joshua at ito ay nagtapos o magtatapos bago dumating si Samuel. Si Samuel ay yung judge at prophet na mag-a-anoint sa unang hari ng Israel na si Saul. So nasa gitna siya ng Joshua, after Joshua at bago yung unang hari ng Israel. At itong judges, this is a very sad contrast sa book of Joshua. Kung sa panahon nila Joshua, talagang napaka-faithful ng mga tao, nagwawagi sila, napaka-obedient nila sa Panginoon, pero sa judges, sobrang disobedient at idolatrous nila. Kung sa panahon ng Joshua, puro panalo sila. Sa panahon ng judges, puro talo sila. Kung sa panahon ng Joshua, sila ay nagwawagi, sila ay may masiglang pananampalataya sa Diyos. Sa Book of Judges, ito ay kabaliktaran. Kung ite-televise ang Book of Judges, it would be rated R. Kung i-rate ito ng MTRCB, this is rated SPG. Sobrang daming gore, sobrang daming violence, sobrang daming hindi viewable sa mga inosente sa Book of Judges. Pag binasa mo ito, sobrang grabe. Rated SPG ito. Dito sa Book of Judges, may makikita kayo na gang rape. Naalala niyo yung Sodom and Gomorrah, kung saan gustong i-rape ng mga taga-Sodom yung mga anghel. Naulit iyon dito. Yung mga Benjaminites, gusto nilang i-rape. At meron natuloy dito. Meron silang ni-rape na concubine ng isang Levita. Ito ay punong-puno ng patayan, violent murders. Meron din ditong pinaghati-hati yung katawan. Meron din dito na prostitution. In fact, sa isang judge pa. Yung last judge nila,
ang nakikisama pa dito sa prostitution na ito. Puro gera, meron ditong anak na babae na in-offer, burnt offering, dahil hindi na nila kilala yung Diyos. Ang Book of Judges ay napakamasalimuot na libro. Hindi ito ang unang libro na gusto mo ipabasa sa isang bagong mananampalataya. It's a cycle of relapse. It's a cycle of retribution, repentance, and rescue, and then going back to their sins. Kaya ang key passage nga sa Book of Judges ay, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Maraming beses sinabi yan sa Book of Judges. Judges 17:6, Judges 21 verse 25, at ganun din sa Judges 18:1 at 19:1. Ito yung nag-emphasize kung ano yung nangyayari sa buong aklat ng Judges. In those days, there were no king in Israel and everyone did what was right in his own eyes. Bakit ganito yung nangyari? Bakit ganito masalimuot? Bakit kabaliktaran sila? Total opposite ng Book of Joshua. Because there was no king and they did what was right in their own eyes. Ito yung pinaka-dahilan. Dahil ang lahat ng tao sa panahon nila, kanya-kanya. Ginagawa nila kung ano yung tama sa sarili lang nilang opinyon, sa sarili nilang tingin, sa sarili nilang perspektibo. Kaya dito makikita natin na kailangan ng mga tao ng mabisang hari na babali sa pabulusok na pagbagsak ng moralidad at pabalik-balik na espiritual na pagtalikod. What they need, what people need is a potent king that would break the downward spiral of morality and the repetitive cycle of apostasy. This is what they need. This is what people need. Ang kailangan ng mga tao ay isang mabisang hari, makapangyarihang hari, na babali sa paulit-ulit na pagbagsak, babali sa pabulusok na moralidad. Pinapakita nito yung kalagayan ng tao. People need an authority. Kailangan ng tao ng otoridad, ng Panginoon, ng hari, na may kapangyarihan na tumigil, magpatigil sa lahat ng kaguluhan. Kailangan ng hari na magpatigil sa lahat ng pagkamiserable at moral na korupsyon. People need a Lord. People need a king. There was no king in Israel during that time. That's why everyone did what was right in his own eyes. Kaya sana ito ang ma-realize mo sa aklat na to. When you see the Book of Judges, when you read the Book of Judges, may you realize that what you need in your life is a gospel king. Na ang kailangan mo sa buhay mo ay isang ebanghelyong hari, isang makapangyarihang hari, isang mabisang hari, isang Kristong hari. Ang Panginoon ay nag-raise at nag-provide ng judges sa kanila. God provided judges. Yun yung binasa natin sa chapter 2, 16 to 19. Natatalo sila ng ibang mga bansa, ino-oppress sila ng ibang mga bansa. Tapos ang ginagawa ng Diyos, nagre-raise siya ng mga judges. At yung judges, nangunguna yun. Military commander siya na nililigtas sila mula sa mga oppressors. However, pag namatay na yung judge, ano nangyayari? Babalik sila sa dati nilang kasalanan. Magbibigay yung Diyos ng judge, titino sila. Pag namatay yung judge, babalik sila sa kasalanan nila. Tapos, sasakupin ulit sila ng ibang mga bansa kasi parusahan sila ng Diyos. Tapos magtatayo na naman yung Diyos ng judge. Titino na naman sila. Pag namatay na naman yung judge, kasi tao lang yun eh. Hindi immortal yun eh. So, babalik pa ulit-ulit. Yan yung sinabi sa verse 19. When the judge died, the people returned to the ways. At hindi lang sila bumalik sa dati nilang kasalanan. Sabi sa verse 19, even more corrupt than those of their fathers, following their gods, and serving and worshiping them. They refused to give up their evil practices and stubborn ways. Meron silang deliverers, pero yung puso nila hindi na-deliver.
Meron silang tagapagligtas mula sa mga kaaway sa labas, pero hindi sila naligtas sa kanilang makasalanang puso. According sa 1 John, sin is defined as the transgression of the law. Lawlessness. Ang kasalanan, dinedefine yan sa 1 John, na pagbali ng batas. Dito naman sa Book of Judges, dinedescribe ang kasalanan bilang kawalang hari. Kawalang sinusunod na hari. Meron silang military leaders and saviors. Yes, but they are kingless in their hearts. Meron silang outward king, outward judge, prototype king, pero in their hearts, they are kingless. Sa puso nila, wala silang hari. Sa puso nila, wala talaga silang namumuno. Yun yung sinabi. They did what was right in their own eyes. Anong ibig sabihin nun? Walang hari. They were kingless. They did what was right in their own eyes. At anong result ng isang kingless life? Anong resulta ng isang buhay o puso na walang hari? Anong resulta? Pabulusok na moralidad, paulit-ulit na espiritual na pagbulusok at pagbagsak. Kaya nga itong Judges ay rated SPG. Napaka-violent, napaka-rami dito na hindi i-animate sa mga movies. Maraming mga biblical books na pwede i-animate. Si Moses, yan, okay, Pharaoh. Yung sa panahon ni Jesus, second commandment violation nga lang. Pero ito, never kayo makakita na inanimate ang Book of Judges. Bakit? This is not very welcoming to the eyes. Napakagrabe. Pero anong dahilan? Dahil sa kawalang hari nila. Kaya yung pagtanggi sa paghahari ng Diyos ay walang idudulot kundi masaklap na paghihirap, pagkaalipin, pagtalikod, pagkompromiso, at korupsyon. Worse yung mangyayari kapag tinanggihan ang paghahari ng Diyos. When we deny the divine kingship, that will create nothing but worse misery, bondage, apostasy, compromise, and corruption. Pero ayan ang common sa puso ng tao, hindi ba? Ang common sa sinful hearts ay ang sundin ang sarili. Ayaw natin na may nag-uutos. Ayaw natin na may namamahala. Ayaw natin na merong otoridad. Ayaw natin na merong mas mataas sa atin. Dahil iniisip natin ang ideya ko, ang perspektibo ko, ang mga iniisip ko, ang paraan ko, ang plano ko, yan ang tama. Yan ang normal sa puso ng makasalanan. Proverbs 12 verse 15. The way of a fool is right in his own eyes. Proverbs 16:2. Proverbs 21 verse 2. All a man's ways are pure in his own eyes. Paulit-ulit yung Book of Proverbs. Ang gawain ng hangal, ang tingin ng hangal, siya ang tama. Ang tingin ng moral na hangal, siya palagi ang tama. Ang paraan niya palagi ang tama. Lahat mali, ako ang tama. At sabi nga ni Charles Spurgeon, dito sa tema ng Judges, when we are doing what was right in our own eyes, ang ibig daw sabihin nun, it means that every man did what evil he likes. Yun ang interpretation ni Spurgeon. Ang ibig daw sabihin nung they did what was right in their own eyes, ang ginagawa nila, yung paborito nilang mga kasamaan. May kanya-kanya tayong kasamaan na gusto. May kanya-kanyang kasalanan na paborito. Kanya-kanyang kasamaan na gustong gawin. At yun yung ginagawa. Everyone did the sins that they like. Kanya-kanya sila. Iba-iba sila ng kasalanang gusto na gawin. Kaya sana wag nating i-interpret ang ating liberties ngayon. Wag nating i-interpret ang ating kalayaan bilang kalayaan mula sa Diyos. Ito yung nangyayari sa time natin, ito yung philosophy of our century. Ito yung postmodernism.
Yan ang moral relativism. Anong sinasabi ng kultura ngayon, ng mayorya ngayon, ng mundo ngayon? Tama para sa'yo yan, pero hindi tama para sa akin yan. Katotohanan para sa'yo yan, pero hindi katotohanan para sa akin. You have your truth, and I have my truth. Ang sinasabi, kanya-kanyang paniniwala lang yan. Yan ay moral relativism. Yan ay postmodernism na wala naman talagang absolute morality, wala namang absolute truth. Ang katotohanan daw ay nasa sayo lang. Kung katotohanan sa'yo, hindi katotohanan sa akin, okay lang daw yun. Yan yung meron sa panahon natin ngayon. Pero alam nyo, kung ganyan ang prinsipyo, filosofiya sa buhay, ibig sabihin, walang mali. Bakit mali yung gang rape? Katotohanan nila yon. Sa kanila, hindi mali yun. Hindi mali yun sa Benjaminites. Bakit mali na pagpira-pirasuhin mo, pagputol-putulin mo yung isang tao? Sa kanila, okay lang yun. Katotohanan nila yun eh. Bakit natin sabihin na mali yun? Yung sunugin mo yung anak mong babae bilang offering. Bakit natin sasabihin mali yun? Para sa kanya, tama yun eh. Para kay Jephthah, tama yun eh. Bakit mali ang prostitusyon? Sa kanila, tama yun eh. Sa kanila, walang masama doon. Bakit mali ang mga ito? Kung walang absolute morality, kung walang iisang tama. Bakit mali ang human trafficking? Bakit mali ang school shootings? Bakit mali na pagbabarilin mo yung estudyante sa isang eskwelahan? Bakit mali na mga scam ng tao, kunin mo yung pera nila? Sa kanila, tama yun eh. Pag in-interview mo sila, sa akin, tama to eh. Ito yung pinaniniwalaan ko. Pinaniniwalaan kong tama na bumaril ng bata. Pinaniniwalaan kong tama na manguha ng pera. Pinaniniwalaan kong tama na mangidnap ng ibang tao. You see, the problem. Nakikita ba natin ang problema if there is no God? If there is no absolute truth, everything is permissible. There is nothing which we can call wrong. There is nothing which we can call illegal. And that is how the people in Judges lived. Yung philosophy nila ay postmodernism. Sa panahon nila, ginagawa nila kung ano yung tama sa paningin nila na tama. Sa kanila, tama to. Sa kanila, tama to. Paano natin sabihin na sila ay mali? Kahit ang Israel ay walang literal na hari, taong hari, meron silang Deuteronomy. Meron silang nakasulat na libro para maging standard ng buhay nila bilang mga tao ng Diyos. God provided for them a standard. At ngayon, sa panahon natin, meron tayong buong Biblia para maging basehan ng ano ang tama, ano ang mali, ano ang kalooban ng Diyos. At kapag ang Biblia ang hindi ang naging pamantayan natin, naging standard natin, naging guide natin, naging rule natin, there comes the problem. Kung hindi ang Biblia ang tama, walang tama. That's why, brethren, you should come to the conclusion that a kingless lifestyle of doing what was right in your own eyes is what will bring the worsening cycles of spiritual miserableness. Kailangan mag-come up ka sa conclusion na ang pinaka-problema ay ang kawalang hari. Ang pinaka-problema ay kapag sinusunod ko yung tingin ko lang na tama. Kapag ang ginagawa ko sa buhay ko
ay moral relativism. At ito yung nagdudulot ng lahat ng mga kasamaan. Sabi ni Miles Van Pelt, in the book of Judges, we clearly observe that life is messy and foul and complicated, and that it is a cycle of our own sin that has created these problems. Pinapakita daw ng book of Judges sa atin na ang buhay ay magulo. Ang buhay ay masaklap. At ito ay dahil sa kasalanan natin. Ang sarili nating kasalanan ang lumikha ng ganitong mga problema. Hindi ba totoo na ang buhay na magulo, chaotic, because it comes from the habitual decision that are based on ourselves and not on God's. Ang Book of Judges ang tumutulong sa atin na mag-reflect. Ang Book of Judges ang tumutulong sa atin na makita natin. Ito yung mirror. Ito yung salamin na nagpapakita sa atin ng paulit-ulit na pagbulusok sa espiritual na pagkamiserable ay nangyayari kapag ayaw natin na pinaghaharian tayo. Kapag ayaw natin na may maghahari sa atin. Ayaw mo na ang pamilya mo, ang komunidad mo, ang mga kaibigan mo, na ang ginagawa nila ay tama lang sa mga mata nila. You will not want that. Ang gusto mo ay ang mga tao na nasa paligid mo, maging sa sarili mo, it is not that they will do what was right in their own eyes. What you want for them and what you want for yourself is that you did what was right in God's eyes. If all of my life I did it my way, the book of Judges teaches us that I should not be proud. Rather, repent. Hindi pinagmamalaki yung isang buhay na ang lahat ng naging desisyon ko ay dahil sa akin. That is not a proud moment. Pag binalikan mo yung buhay mo, sarili mo ang sinunod ko, that is not a proud moment. That is the moment you should repent. Buong buhay ko pala, sarili ko ang sinunod ko. That is a time for repentance. Kapag may mga bata na masama ang ugali, kahit may magulang sila, pag may mga bata na nakikita natin, eh, parang sama ng ugali ng mga batang to Pero meron naman silang magulang, ang sinasabi naturally sa kanila, para kang walang magulang. Parang wala kang tatay parang wala kang nanay Eh ang Israel sa panahon ng mga hukom, ganun din sila. Meron silang Diyos. Merong Diyos na nagligtas sa kanila mula sa Ehipto. At umaasta sila na para silang walang Diyos. Umaasta sila na para wala silang hari. Meron silang Diyos, pero ang ugali at kilos sila ay parang walang Diyos. Meron silang hari. Ang Diyos ang hari nila. Pero sila'y kumikilos na sila'y parang walang Diyos. Ang pinaka-shocking na feature ng Book of Judges ay hindi lang yung horror ng kasalanan ng Israel. The most shocking feature in the book of Judges is not just the horror of Israel's sin. But you know what? What was more shocking? God still saved them. Biruin yun, nakailang ulit na to, paulit-ulit to. At sa paulit-ulit, paworsen ng paworsen. Pabagsak ng palalim ng palalim yung kanilang mga kasalanan. At ang shocking, nililigtas pa rin sila ng Diyos. Ang shocking, nagpapadala pa rin siya ng judge. Ang shocking, andun pa rin yung Diyos para sa kanila. Ayan ang pinaka-nakakagulat sa aklat ng Judges. Yes, sa kanilang pagkamakasalanan, nagpatuloy sila sa apostasy dahil sa kanilang kawalang hari. Pero dito rin natin makikita na mabuting balita
na sila'y binabalikan pa rin ng Panginoon. Nagpadala yung Diyos ng mga deliverers, ng mga judges. Pero alam natin, itong mga judges na ito ay temporary saviors lang. Pansamantala lang sila. Saglit lang silang tagapagligtas. Hindi sila permanent na tagapagligtas. Kaya pag namatay sila, magkakasala ulit yung mga tao. Itong mga deliverers na to, itong 12 judges na to, ay kaya silang iligtas sa mga physical na kaaway. Pero hindi nila kayang iligtas sila sa kanilang kasalanan. They cannot save these people from their own sins. Itong mga judges na to, they cannot ultimately save. Therefore, they are types that points to the antitype, the promised Savior and King. Ang Book of Judges, ini-establish nito yung truth na kailangan ng tao ng isang godly Davidic king. Wala pa silang hari. Pero pinapakita ng Book of Judges, ito yung itsura pag walang hari. Ito yung itsura ng pamumuhay na parang walang hari. Pinapakita ng Book of Judges, kailangan nila ng hari. Kailangan merong ipanganak, merong tumayo, merong uupo sa trono at paghaharian sila sa kabanalan. Pamumunuan sila sa katwiran, ibabalik sila sa tipan, ililigtas sila mula sa kasalanan. Pinapakita ng Book of Judges na kailangan nila ng ganitong klaseng hari. The leaders sent by God are insufficient. And guess what? Yung mga judges pa na yun, may mga sarili nilang kasalanan. May mga judges pa nga, sobrang lala ng kasalanan eh. Si Jephthah, siya yung nagsunog sa sarili niyang anak dahil lang sa vow niya. Si Samson, naisipin yung judge ba talaga to? si Samson, siya yung 12th judge, siya yung last judge, pero siya yung pinaka-worst, pinaka-corrupt, pinaka-malakas, pero pinaka-corrupt na klase ng judge. Kaya dito, ina-affirm ng writer na kailangan nila ng isang malakas na mamumuno na hindi mamamatay, hindi titigil sa paghahari, at walang kasalanan. Ito yung uri ng hari na kailangan nila. Hindi katulad ng mga 12 judges, greater than the 12 judges. Isang hari na hindi mamamatay, isang hari na walang kasalanan, isang hari na punong-puno ng Espiritu ng Diyos. This is the king that they need. Nawala sila sa panahon na yun. Kaya dito ipinapakita sa atin yung ebanghelyo ng hari. Ebanghelyo na nagpadala ng hari. May isang hari na ipinanganak. May isang hari na nabuhay. May isang hari na mapagpakumbaba. Isang hari na matapang. Isang hari na mandirigma. Isang hari na mamamatay para sa bayan niya. Isang hari na tatalo sa pinakamalalakas na kaaway. Kasalanan, kamatayan, at ang mga diablo. Jesus is our gospel judge. Jesus is our gospel deliverer. Jesus is the godly Davidic king who did not sin and rose from the dead. Jesus is our sinless king and undying Lord. He is the breaker of sins and the changer of hearts. He can turn our rebellion into submissiveness and loyalty. He can turn kinglessness to bended knees and holy hearts. Ito si Jesus. Siya ang ebanghelyo na hari. Kaya laban sa ating espiritual na mga pag-urong at para sa ating espiritual na pagsulong, ang probisyon ng ebanghelyo ay ang pangharing katungkulan ni Jesucristo. Against our spiritual regresses and for our spiritual progress, the provision of the gospel is a king. The kingly office of the Lord Jesus Christ. We know na si Jesus ang Messiah, si Jesucristo yung tagapagligtas. Pero alam natin sa kanyang messianic office, meron siyang threefold office. Si Jesus ay propeta, pari, at hari. Malinaw yan sa ating confession of faith.
That's a threefold office of the Lord Jesus. Dahil tayo ignorante, kailangan natin si Jesus bilang propeta na magtuturo sa mga isipan natin ng pangkaligtasang katotohanan. Dahil tayo ay malayo sa Diyos, kailangan natin ng pagkapari niya. We need this priestly office para ilapit tayo sa Diyos. At dahil rebelde tayo, dahil matigas ang ulo natin, at dahil marami tayong spiritual na kaaway, kailangan natin ang paghahari ni Jesus. We need His kingly office. Ang sinabi ng confession sa chapter 8, paragraph 10, in respect to our averseness to God, and for our rescue, our security from our spiritual adversaries, we need Christ's kingly office to convince, subdue, draw, uphold, deliver, preserve us to His heavenly kingdom. Si Jesus ang mandirigmang hari na kaya tayong pasunurin, kaya tayong baguhin, kayang baliktarin yung pagkarebelde natin, na ang rebellion natin ay magiging nakatiklop na mga tuhod, na ang rebellion natin ay magiging mga banal na mga puso. Nung pumasok si Jesus sa ministry, ang mensahe niya ay ang kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa paghahari ng Diyos. The gospel is about the reign of God in the hearts. That's why yung kingship ni Jesus, yan ang pag-asa mo sa iyong sanctification. Yung paghahari ni Jesus, yan ang pag-asa mo para baliin ang mga kasalanan na nanatili sa atin. Bago maging monk si Martin Luther, bago pa yung Reformation, nung nasa university pa si Martin Luther, meron siyang dinadaanan na cathedral. Sa Roman Catholic Cathedral na yon, merong estatwa si Jesus bilang hari. Pero estatwa ni Jesus, galit yung muka. Nakakunot yung noo, na parang nanlilisik. Alam niyo ba, takot na takot si Martin Luther sa estatwa na yon? Kasi sensitive siya sa kasalanan niya. Ayaw niyang dumaan dun sa estatwa dahil napapaalalahanan siya na si Jesus ay hari. Ang ginagawa niya, naglalongkat siya. Imbis na daanan niya yon, umiikot pa siya para lang hindi niya makita, hindi niya madaanan kasi iniisip niya yung paghahari ni Jesus ay nakakatakot. Pero baliktad, mali. Mali si Luther sa mga early years niya. Alam niyo, ang paghahari ni Jesus, ang pag-asa natin sa ating mga kasalanan. Hindi siya yung katatakutan natin, nalalayuan. Imbes yung paghahari niya mismo ang makapangyarihang buwasak sa mga kasalanan natin. Yun yung pag-asa natin. Hindi siya dapat hari, layuan. Hari, puntahan. Siya lang yung may kakayanan na baliin, yung hindi natin kayang baliin, tapusin, yung hindi natin kayang tapusin. Kasalanan na hindi natin kayang pagtagumpayan sa mga sarili natin. 2 Corinthians 10:5, take your every thought captive to obey Christ. Sakupin mo yung lahat ng pag-iisip mo at lumuhod ito sa paghahari ni Jesucristo. Sabi ni Justin Peters, the person who wants a savior from hell, but not a savior from sin, has a savior from neither. Sabi ni Justin Peter, kung ang isang tao gusto niya lang maligtas mula sa impyerno, pero ayaw niyang maligtas mula sa kasalanan, wala siyang tagapagligtas. Dahil merong mga tao na gustong makatakas sa impyerno. Merong mga tao na ayaw masaktan mula sa lagablab ng galit ng Diyos. Pero mahal pa rin nila yung kasalanan nila. Ayaw nilang iligtas sila mula sa kasalanan. Gusto nila iligtas sila mula sa sakit. Gusto nila iligtas sila mula sa pagdurusa. Pero ayaw nilang iligtas sila mula sa minamahal nilang mga kasalanan. You cannot do that. If Jesus is not your Savior from sin, He is not your Savior from hell.
Yan mismo yung ginawa at yan mismo yung pag-iisip ng mga nagpapako kay Jesus sa krus. Gusto nila tagapagligtas lang mula sa Romanong gobyerno. Ayaw nila ng tagapagligtas mula sa kasalanan nila. Ayan yung mga tao na ayaw ilagay yung tatak na nasa taas ng krus. King of the Jews. Sabi pa nila kay Pilato, tanggalin mo yan. Ayaw naming makita na siya ay hari. Why? Because they do not want Jesus to save them from their sins. Those who do not want their sins to die, wanted Christ to die. Sila na mga ayaw mamatay ang kanilang kasalanan, si Kristo ang gusto nilang mamatay. Pero, kung ang gusto mo ay ma-deliver ka mula sa sarili mong kasalanan, kung gusto mo ay maligtas ka mula sa sarili mong rebelyon, ang paghahari ni Jesus ay mabuting balita. Ito ay mabuting balita. Yan yung nangyari sa Romans chapter 7. Nilista ni Paul, ni Apostle Paul, sabi niya, kung ano yung gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Kung ano yung ayaw kong gawin na kasalanan, yun yung nagagawa ko. Hirap na siya sa kasalanan niya. Hirap na si Pablo sa rebellion niya. Hirap na si Pablo sa nanunuot na kasalanan na nasa puso niya. And what is his hope? Romans 7:24-25. Wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Sabi niya, thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. It is the Lordship of Christ. Yung paghahari ni Jesus, pagkapanginoon ni Jesus, ang pag-asa niya mula sa kasalanan niya. Through Jesus Christ, our Lord. Kung kailan depressed si Apostle Pablo dahil sa kasalanan niya, depressed siya dahil sa kasalanan niya, depressed siya dahil sa kasamaan niya ng sarili niyang puso, ano ang pag-asa niya? Si Jesus at paghahari niya. Kayang baliin ni Jesus ang kasalanan ko. Kaya niyang pagtagumpayan ang lahat ng aking mga kasamaan. Kaya ikaw, ano ang mga kasalanan na nagpapahirap sa iyo? Ano ang mga kasalanan na nagpapahirap sa iyo? Kaya ni Jesus yan. Napagtagumpayan niya ang lahat ng kasalanan. He can empower you in His Spirit and in His kingly reign. At kung may nakikita ka sa buhay mo ng mga pagsunod, alalahanin mo, dahil kay Jesus yan. Kapag may nakikita kang virtue sa sarili mo, kasipagan sa sarili mo, nakakakita ka ng sanctification sa sarili mong puso, remember, that is the kingly office of Christ at work. Pinaghaharian ka niya. Yan ang kaharian ng Diyos. Jesus is greater than the 12 judges. Your sin may be strong, but Jesus is stronger. Your sin is not king. Jesus is on the throne. Therefore, you have hope. Hindi ang kasalanan ng hari. Hindi kasalanan ng naghahari. Hindi kasalanan ang may korona. Hindi kasalanan ang nakaupo sa trono, kundi si Jesus. Kaya may pag-asa tayo. Bilang pagtatapos, hindi katulad sa Book of Judges, hindi natin pwedeng sabihin na wala tayong hari ngayon. Hindi katulad sa panahon nila, hindi natin pwedeng sabihin there is no king now. Therefore, we must not live according to what was right in our own eyes. Dahil may hari ngayon, hindi pwede na mamuhay tayo sa ang tingin lang natin ay tama. Salamat sa Diyos at papuri sa Diyos at luwalhati sa Diyos dahil siya ay nagbigay ng probisyon ng isang mandirigmang hari na hindi na mamamatay dahil siya bumangon sa hukay at ni minsan hindi siya nagkasala. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa aklat ng mga hukom. Pinakita mo sa amin ang resulta ng kasalanan. Pinakita mo sa amin ang grabing lalim ng kaguluhan, grabing lalim ng kasamaan, grabing lalim ng immoralidad kapag walang hari. Turuan mo po kami, O Diyos, na kami ay itiklop namin ang mga tuhod namin sa paghahari ni Jesus. Turuan mo kami, O Diyos, na kami ay pagharian niya. Ang kanyang paghahari ang aming maging pag-asa.
ang aming comfort, ang aming lakas, ang aming pagpapatuloy. Hayaan mo, Diyos, na kapag iniisip at inaalala namin ang paghahari niya, itong maging kasiyahan namin. Hindi totoong wala kaming hari. Meron. Maraming salamat po, inihiling namin ito sa pangalan ng naghaharing si Jesus. Amen.